Tapos na ba kayong magpaalam sa isa't isa? Kasi hindi na kayo makakapagpaalam pa sa iba niyo pang kapamilya. Ikaw ang magpapaalam sa mundong ibabaw, Didet. Kahit pagbaon sa lupa ay hindi bagay sa'yo. Sinong aswang sa tubig ang papayag na mailibing kasama niyong mga hampas lupa? Hindi palalagpasin ng mga kamantagang ginawa niyo sa akin! Magbabayad kayo! Alam ng lahat kung ano ako. Isang manunugis. Sanay akong humuli, pumatay, at sumunod sa mga yapak ng ama kong pinuno ng mga tulad naming tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Pero ang hindi alam ng marami, may isa akong lihim na matagal kong kinubli. Isang kapatid, hindi tao, hindi rin hayop na tinuturing na kapamilya, kundi isang kataw. Paano nga ba mamuhay bilang isang manunugis kung ang pinakamamahal mong kapatid ay isa sa mga nilalang na itinakda mong tugisin? Nagsimula ito isang malamig na gabi, taong 2005. 15 anyos pa lamang ako. Ibabahagi ko sa inyo ang katotohanang hindi basta kayang itaboy ng kahit anong armas. Mga kayanggaw, ako si Carla, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Sandali lang! Carla, bilisan mong buksan tong pinto. Giniginaw na akong bata ka. Oh, Tay, ba't ngayon ka lang? Lumamig na yung hinain kong kanin. Mamaya na ang tanong, Carla. May dala ko. Kailangan ko na agad pumasok at baka malamigan. Mainit na siopaw po ba yan, Tay? Teka, hindi ko mabuksan yung harang sa pinto eh. Tay, akin ang siopaw. Ha? Ano yan, Tay? Ba't may dala kang bata? Huwag mo pong sasabihin na may nabuntis kang hindi ko alam. Wala akong nabuntis, Carla. Magmadali ka na lang at kumuha ka ng tuyong pamunas at baka lagnatin ng batang to. Teka lang ho, Tay. Wala ho tayong gamit pambata. Bukas na bukas din, pupunta ako sa bayan. Ito na muna hong tuwalya ang ipamunas mo sa kanya. Nagugutom na yata, kaya iyak nang iyak. Hala, wala pa pong gatas ang dibdib ko, Tay. Kaya hindi pa siya makakadede. Magsahin ka na lang ulit, Carla. Huwag mo nang ibuka yung bibig mo, tumataas lang ang presyon ko sa'yo. Pero Tay, hindi pa makakakain yan. Baby yan eh. Ang liit-liit ng bibig oh. Ikaw na bata ka. Magsahin ka na ron at damihan mo ng sabaw. Pag kumulo na yung malakit sa ibabaw, ilagay mo sa tasa. Ang tawag dyan am. Kapag lumamig na, ibigay mo agad sa akin. Tapos kunin mo yung pindot-pindot na parang sa gamot sa lagnat. Ibabad mo nga pala muna sa mainit na tubig ha. Nabatukan na, inutusan pa. Ay! Dahil yan ang responsibilidad ng nakakatandang kapatid. Kapatid po? Ibig sabihin, mag-aasawa ka na nga ng iba, Tay. Paano naman ho ako? Walang asawa, Carla. Tanging kayo lang ang magiging babae sa buhay ng Taydoro nyo. Akala ko'y papamigay mo na ho ako kasi mag-aasawa ka na. Sino naman ang nagturo sa'yo niyan? Gawin mo na lang agad yung inuutos ko sa'yo. Ano palang ipapangalan natin sa kanya, Tay? Wala pa akong maisip eh. Alam ko na po. Salome. Siya si Baby Lome. Kasi gusto kong kumain ng Lome ngayon, Tay. Nagugutom na ako eh. Hindi pa po ba kayo sa sahod? Sawa na po ako sa dabong eh. Pampahaba ng buhay ang gulay. Palagi na lang gulay. Baka hindi na tayo mamatay niyan, Tay. Carla, ano ba yung pinagsasabi mong bata ka? Heto na nga ho, nagsasalang na ako ng kanin ni Iyakin. Doon ko nakilala ang batang si Salome. Dahil 15 ako ng mga panahong yun, alam ko na ang mga nangyayari sa paligid.
Kahit hindi sabihin sa akin ni tatay. Alam ko ring may kakaibang gawain siya at kasalukuyan din akong nag-e-ensayo para matulungan siya. Isa kasi siyang manunugis at gusto ko ring maging katulad niya paglaki ko. Pero hindi ko naman akalain na ang pagiging manunugis ko ay magiging balakid sa pagiging mabuting nakakatandang kapatid. Tay, may lahi ho ba si Salome? Bakit mo naman nasabi? Wala lang po. Kasi, tingnan niyo po oh. Parang hindi siya normal na bata eh. Tingnan niyo po yung mga mata niya. Hindi itim na katulad ng sakin. Kulay berde. Tapos, kapag natatamaan ng sinag sa gasera, parang kulay brown na yung baba. Aba, hindi ko alam. Hindi ko naman kilala yung mga magulang ni Salome. Nakakainis? Bakit ka naman naiinis, maldita? Eh kasi naman ho, tay. Kung magkasama kaming maglalakad sa labas, magmumukha akong katulong sa tabi niya. Ang ganda-ganda niya, tay. Para po siyang prinsesa. Ang puti ng balat, tapos ang tangos ng ilong, saka ang bilis humaba ng kulot at kulay kayong mangginyang buhok. Alam mo namang napulot ko lang si Salome, hindi ba? Malamang po. Isang buwan na sa atin si baby, tay. At hindi mo nga ho siya anak. Bakit? Parang kailan lang pinagbibintangan mo pa akong imbis magtrabaho, nambababae. Eh kasi naman, tay. Ang layo ng itsura mo kay Salome. Ikaw, pangit po. Tapos ako at siya, maganda. Aba, kung talagang sutil na bata ka. Pero, saan niyo ho ba siya napulot, tay? Sa ibabaw ba ng tain ng kalabaw? Sa basuran. Akala ko nga aswang eh. Hala, baka tiyanak nga po si Salome, tay. Nagpapanggap lang na magandang baby para alagaan po natin. Tapos, kakainin na tayo kapag marunong na siyang gumapang. Oh, kung ano-anong sinasabi mo sa kapatid mo. Aray ko, tay. Pag mabutas yung noo ko kakapitik nyo, ha? Hindi na po ako magiging matalino niyan. Porket magkukuleyo ka na, ayaw mo na magpapitik. Nalaga dito nang maramdaman mong totoong pitik sa noo. Huwag, tay. Magigising yung kapatid ko. Sige ka. Carla, ano na naman yung ginagawa mo sa kapatid mo? Iniinis mo na naman yan pag yan umiyak ha. Napakasensitibo mo naman po sa kapatid ko, tay. Paano to magiging manunugis kung palagi mong pinuprotektahan? Carla, ipapaalala ko lang sa'yo iha, na 8 buwan gulang pa lang yung kapatid mo. Opo. Parang kailan lang kasi nung may aswang na nanggugulo sa atin eh. Hindi mo pa rin ba alam kung anong aswang yun, tay? Para po kasing nakakarinig ako ng tumutulong tubig sa tuwing bumibisita siya dito. Para pong konektado si Salome sa tubig. Ay nako Carla, huwag mo na isipin yun. Mabuti nga at hindi na bumalik dito matapos yung ritual ko eh. Ang alalahanin mo na lang ngayon na hindi mo babanggitin kay Salome na ampon lang siya, naintindihan mo? Bakit po natin itatago yung totoo, tay? Kapag nalaman po ni Meme yan, paglaki niya, masasaktan siya. Basta Carla, wala kang pagbabanggitan na hindi natin kodugo ang kapatid mo. Paano po kung may magtanong kung kaano-ano ko siya? Kita mo naman pong ibang itsura natin sa kanya eh. Sabihin mo na lang na may nobyang Amerikana si tatay mo noon tapos iniwan sa ating yung kapatid mo. Hala, sabi mo po, ang mga sinungaling diretsyo na sa baba, tay. Hindi yan. Para naman sa ikabubuti at seguridad nyo to eh. Pero may iba ako, nag-e-ensayo ka pa ba? Siyempre po. Bakit, tay? May lakad po ba tayo mamayang gabi? Hindi na muna. Lagi na lang nahahamugan ng kapatid mo. Wala na akong mapag-iiwanan sa kanya, nakakaya na kay Mang Temo. Wala naman hong reklamo si Mang Temo eh. Mahilig kasi yun sa bata, tay. Ikaw ba Carla, wala na natirang hiya sa katawan? Ang pasmado naman ng bibig niyo, tay. Ay, nagising tuloy si Meme. Sampung mga daliri, kamay at paa. 2 tenga, 2 mata, ilong na maganda. Bulaga! Bulaga! Oh, maiwan ko muna kayo ng kapatid mo ha. Magluluto lang ako sa likod. Huwag mong paiyakin ha, pipitikin ko yung noo mo. Asus, hindi mo na ata ako labday.
Kasi mas masarap pisilin yung pisngi ni Salome. Oo, kaya alagaan mo yung kapatid mo. No ba yan, Tay? Ang pangit naman ng ugali niyo. At nga pala, huwag mo nga hayaang makagat ka ni Salome ha. Kahit hindi matatalas ang ngipin ng mga bata, mas malakas naman yan kesa sa ampas mo. Oho. Ilang beses mo na pong pinapaalala sa akin yan, Tay. Saka ayos lang naman po kahit kagatin ako ni Meme. Mahal na mahal ko naman tong bulinggit na to eh. Love you, bebe Meme. Oo, love na love mo rin ba si Ate Carla? Love kong batang to. Love ba ako ng batang abunjing na yan, ha? Carla, eto ang titer ni Salome. Isubo mo na sa kanya habang hindi pa nagwawala. Ano, Tay? Ayusin mo nga ho. Teether ho kasi. Naku, Tay ha. Baka may makarinig sa yung bastos ang isipan dyan. Basta. Huwag mong kalimutan ha. Oh, ilalagay ko rito sa mesa. Nababad ko na yan sa mainit na tubig. Opo, Tay. Ito, tong baby na yan. Ano, gutom na ikaw, bebe? Oo, wag ang daliri ni ate. Madumi. Ano ba yan? Madumi nga eh. Ay, ang lakas mo talaga kahit noon pa. Aray. Salome, bitawan mo na please. Hindi dede ang daliri ni ate. Aray. Tay! Carla, ano nangyayari sa'yo? Tay, sinisip-sip po ni Salome yung daliri ko. Hindi ko ho kasi naibigay yung teether eh. Diyos ko, kakasabi ko pala na mag-iingat ka na hindi makagat ni Salome. Bakit po ganito, Tay? Wala pa namang ngipin si Salome. Pero, bakit parang buo na yung mga ngipin niyang nakabakat sa kinagatan? Tahan na, Salome namin. Bibigyan ka ng gatas ni tatay. Carla, hugasan mo muna yung sugat mo at magpahinga ka na sa kwarto. Ako na muna mag-aalaga kay Salome. Patutulugin ko lang siya sa kwarto namin. Sige ho, Tay. Natanaw kong pumasok si tatay sa kwarto niya kasama si Salome. Pero dalawang figuran niya ang nakikita ko. Malabo ang mga bagay sa paligid na parang umiikot ang bahay. At bago pa ako makabangon para sundin ang utos ni tatay, ay bigla na lang nawalan ng lakas ang katawan ko at natumba ko sa kinauupuan ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa pwestong yun. Pero nagising na lang ako na binalutan na ng tela ang hintuturo ko at may ilang dahon sa ilalim nito. Naabutan ko rin si tatay na naglalagay ng bimpo sa noo ko. Nilalamig ako at nakabalot ako sa makapal na kumot. Diyos ko, tulungan niyo po akong magamot ang anak ko. Huwag niyo ko siyang pababayaan. Tay, ang lamig po. Teka, kukuha ko ng makapal na kumot. Tay, sobrang nanghihina po ako. May rabies po ba si Salome? Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo na. Lumabang ka lang, andito lang si tatay sa tabi mo. Si Salome ho ba yun, Tay? Oo, hayaan mo, titigil din siya sa kakaiyak. Dalhin mo dito, Tay. Alam niyo namang umiiyak siya kapag umuulan eh. Paano mo makukuha si Manong Temo para ipagamot ako, Tay? Tama, si Mang Temo. Si Salome muna, Tay. Hindi. Ako nang bahala kay Salome. Kaya mo bang mag-isa? Dadalhin ko si Salome para kunin si Mang Temo. Wag. Dito. Salome. Nag-aalala ka sa kapatid mo pero halos di ka na nga makapagsalita. O siya.
iiwan ko muna kayong dalawa rito. Patutulugin ko lang ulit yung bata tapos lalabas na ako para kunin si Mang Temo, ha? Nilapag ni tatay si Salome sa tabi ko, saka umalis. Ramdam ko ang pagpintig ng sugat na gawa sa kagat ng kapatid ko at ang mas lalong paglamig ng paligid na para akong inilulublob sa tubig. Niyakap ko ang kapatid ko na payapang natutulog at hinawakan nito ang daliri kong kinagat niya na nakapatong sa kanyang hita. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na nakatulog na pala ako. At nang magising ako ay medyo magaan na ang pakiramdam ko. Pero amoy suka ang buong kwarto at ang nakapikit at payat na mukha ng isang matanda ang bumungad sa akin. Bangkay! May bangkay! May bangkay dito! Anong bangkay? Nasaan yung bangkay? Nagsasalita yung bangkay! Carla, ano nangyayari? May bangkay, tay! Nagsasalita yung bangkay! Pagkasampal ka tong anak mo, Kadoro. 70 anyos pa lang ako pero gusto na akong patayin. Mang Temo? Oo, ako nga. Bakit ka ba sigaw na sigaw? Matutuluyan pa ako sa iyong bata ka eh. Pasensya na po kayo, Mang Temo. Baka po may sinat pa po ako. Hindi po kita agad nakilala. Wag ko sa'yo, bata ka. O siya, labas ka muna, Kadoro. Doro na nga lang ho. Mas matanda ka naman sa akin, Mang Temo. Gusto ko lang naman na maramdamang bata pa ako. Pero kayo mag-ama, sinasampal talaga sa akin ang edad ko. Lumabas ka nga muna, Rodoro. May sasabihin ako importante sa anak mo. At bakit hindi ko ho pwedeng marinig? Gusto mo marinig ang bulong ko sa kanya? Paano gagaling ang anak mo? Sabi ko nga po eh. Mamamatay na po ba ako kaya niyo pinalabas si tatay? May sasabihin ako importante sa'yo. Makinig ka ng mabuti. Mang Temo, kinakabahan naman po ako sa sasabihin niyo. Diretsahin mo na lang po ako. Hindi basta-basta ang sugat na natamo mo. Ito ay sugat galing sa kagat ng aswang. Nako, kalukuhan po yan, Mang Temo. Hindi naman ako nakagat ng aswang eh. Kapatid ko lang naman ho yung nakakagat sa akin kanina. Iyon na nga. Ang kapatid mo ang aswang. Isang makapagyarihang aswang. Nagbibiro po ba kayo? Nako, hindi pwede to. Hindi pwedeng aswang si Salome. Shh! Huminahon ka. Hindi pa ako tapos sa sasabihin ko. Anong kalukuhan po ba yung pinagsasabi mo, Mang Temo? Huwag na huwag mong tatalikuran ng kapatid mo. Gawin yung sandala ng isa't isa. Dahil darating ang panahon na ikaw ang magpapabago sa tadhana niya. Manunugis po ako. Buong buhay ko, itinatako na sa isipan ko na papatayin ko ang mga aswang. Nakalaban ng aswang. Tapos sasabihin niyo nag-aalaga ako ng aswang? Aswang ang pumatay sa nahanay ko. Paano ako magmamahal sa kauri nila? Mabuti pa ang tatay Doro mo kausapin mo sa bagay na to. Sigurado ako may rason kung bakit niya kinupkop ang batang to. Sa tingin niyo ho ba mapapanatag pa rin ako? Kung isa sa iniisip mo na ipapakalat ko ang balitang aswang ang kapatid mo, huwag kang mag-alala at sasarilinin ko ang kwento niyo. Basta siguraduhin niyo mapapalaki niyo ng tama ang batang yan o kung hindi, ako mismo ang tatapos sa kanya. Hindi. Hindi ka sigurado na aswang ang kapatid ko. Naghahanap ka lang ng rason kasi hindi mo mapagaling ang simpleng lagnat ko. Albularyo ako, iha. Katulad niyo ay kilala ko rin ang mga aswang. Nagsisimula ka pa lang kaya hindi kita masisisi kung hindi mo agad nalaman ang katotohanan ng aswang ang kapatid mo. Hindi. Hindi pwede. Totoo ang lahat ng sinabi ng Mang Temo, Carla. Patawad, anak. Kung tinago sa'yo ni tatay ang lahat. Gusto ko lang kayong protektahan pero mali yata na itinago ko sa iyo ang katauhan ng kapatid mo. Tay, ano pa bang sikretong hindi mo sinasabi sa akin? Sabihin mo na agad sa akin, Tay. Parang awan niyo na po.
Tahan na anak, isa lang ang may papangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat na lumaking puno ng pagmamahal ang kapatid mo at hindi ko siya hahayaan sa madilim na landas. Tagumpay ang panggagamot ni Mang Temu sa akin. Pero naging sobrang bigat ng araw na yon sa aming lahat. Dahil mahal ko ang ama ko, pilit ko siyang inintindi. Dahil sabi niya, para ito sa kaligtasan ni Salome at para na rin sa damdamin ko. 9 na taon ang lumipas. Natutunan ko na ring tanggapin ng buo ang pinanggalingan ng kapatid ko. Minahal ko siya at ginabayan habang ipinapaalala ko rin sa kanya ang mga bilin ng aming amang si Doroteo. Hoy Carla, nangingitim na naman yung talukap mo. Galing na naman kayo sa pag-iimbestiga tungkol sa gumagalang aswang sa kabilang baryo, no? Ewan ko ba, Bax? Sa dami ng hinawakan naming kaso tungkol sa mga aswang, parang ito yung kinikilabutan ako. Ha? Ba't naman? Takot ka ba sa tubig? Ba't ba takot na takot ka sa ulan? Kakalurkay ka, ha? Basta. Delikado ang tubig. Hindi mo alam kung anong nasa ilalim. Gets naman kita, kaya nga marine zoology yung kurso mo nung kolehiyala pa tayo. Hindi ka ba napapaisip kung ano yung nasa pinakailalim ng dagat? Hindi ka ba nagtataka kung bakit tinigil ng NASA ang pag-aaral nila sa karagatan at lumipat sila sa kalawakan? Hindi no, napakasimple lang ng isip ko. Ayoko ng mga komplikasyon. Kaya ka palaging napapalo ng tubo ng tatay mo noon eh. Ngayong subukan niyang paluin yung anak na piniling samahan siya hanggang sa magtungkod na siya kesa sa mga anak niyang spoiled. Hindi naman kita masisisi. Mahal na mahal ko rin naman sina tatay at Salome. Ay! Buti na banggit mo! Nasaan na ba yung kapatid mo at hindi niya pa binabati ang pinakamaganda niyang tiyahin sa balat ng earth? Nasa kwarto lang yan. Nagbabasa ng mga libro na bigay ni tatay sa kanya. Meme, my dear, nandito ng pinakamabait at maganda mong tiyahin. May dala kong pasalubong. Ay, Ate Lala, ba't mo po pinapasok si Kuya Paul sa bahay? Guguluhin niya na naman po ako sa ginagawa ko eh. Meme, bakit mo ko sinasaktan ng ganito mo? Huwag mo akong tawaging Kuya Paul, nasasaktan ang pagkababae ko. Ate La, nag-aaral po ako eh. Sige na nga, hindi na kita guguluhin kasi mabait ako. Eto, huwag mong kalimutan kumain, bawal magutom ang maganda naming prinsesa. Halika nga rito. Wag mo nang guluhin ng bata. Lalabas naman yan kapag tapos na siya. Ay, pagkagandang bata. Gusto ko rin mapaglihi sa mga kanutuloy. Tumigil ka nga. Wala ka namang matres eh. Pero alam mo, Carleng, alam mo kung kailan totoong naiinis yung kapatid mo sa akin? Anong sinasabi mo? Kasi parang kakambal niya yung tubig. Pag galit at malungkot siya, ang lakas ng ulan. Pag naiinis naman ng bahagya, umaambon. Ewan ko ba? Sa sobrang giliw ko sa batang yan, kahit maliit na bagay na konektado sa kanya, napapansin ko. Ang dami mong napapansin ah. Alam mo, ang mabuti pa, umuwi ka na. Kasi may gagawin pa pala ako eh. Oo, tama. Umuwi ka na muna ha. Ganon-ganon na lang. Matapos ko akitin tong bahay niyong nasa tuktok ng bundok, pabababain mo na lang ako. Hindi ko na nga nakakausap ng matagal yung pamangkin ko, no? Bye! Huwag ka na munang babalik dito ha. May lakad kasi kaming buong pamilya. Ay, Ate, galit po ba sa akin si Kuya Paul? oh, Meme, tapos ka na ba sa inaaral mo? Ate, galit po ba sa akin si Kuya Paul? Ba't po kayo nagsisigawan? Nako, hindi ah. Alam kong hindi maganda ang pakiramdam mo. Kaya pinaalis ko na si Kuya Paul mo. Ay, o ano, miss mo na ba si tatay? Opo, ate. Kailan po ba babalik si tatay? Ilang araw na siyang hindi umuwi eh. Uuwi din yun. Importante raw kasi yung mission niya ngayon eh.
ba't hindi mo po siya sinamahan, ate? Kasi walang kasama ang maganda naming bunso. Ay, huwag kang mag-alala, Meme. Malakas si tatay, sinasabi ko sa'yo. Kaya pa nga nung magbuhat ng punong kahoy, kahit magsi-50 na yun. Hindi ko po kasi mapigilang mag-alala eh. Kasi nung nakaraang sinama niyo ako sa panunugis niyo, nakakatakot po yung mga aswang. Tapos parang gustong-gusto nila ako kasi palagi akong iningisihan. Tapos luluhod sa harapan ko. Ano po ba ako, ate? Prinsesa ng mga aswang? Alam ko na. Bababa tayo sa bahay ni Napuling, tapos punta tayo sa palengke. Bibilhan kita ng mga magagandang damit. Gusto mo ba? Oo naman po. Minsan lang ako makapunta sa palengke. Dahil sa kabakong may masabi akong hindi dapat, ay nasuway ko tuloy ang isang bilin sa amin ni tatay. Ang wag hahayaang mapunta ang kapatid ko sa mga matataong lugar na wala siya. Kaya naman ngayon ay pinagpapawisan ako ng malamig habang kumakatok sa pinto ng bahay ni Napuling para magpatulong. Sino ba yan? Kita nang hindi sinasagot ng tao kasi ayaw kang pagbuksan ng kulit. Carla? Anong ginagawa mo dito, te? Buti pinayagan kang bumaba ng tatay mo. Hello po, Kuya Paul. Hayop ka! Hayop ka talagang bruha ka. Mapapagalitan ka ng tatay mong maton. Ba't mo dinala sa baba ng bukid yung kapatid mo? Huminahon ka nga, bakla. Wala na akong ibang pagpipilian eh. Naipangako ko na sa kapatid ko. Diyos ko ka, Inday. Ilang beses ka na bang kinastigo ng tatay mo dahil sa katigasan ng ulo mo? Babalik din naman agad tayo. Please! Please, Puling. Samahan mo na kami. O siya, halina kayo. Ikaw na nakakatandang kapatid ka, masyado kang konsentidor. Ewan ko ba sa'yo? Maria Carla, sa laki ng katawan ng tatay mo, kahit matanda na, hindi ka pa rin natatakot na isang kumpas ka lang ng kamay niya? Natatakot. Pero huwag ka na maingay. Baka magalit na naman yung kapatid ko. Ikaw magpapatahan dyan. Sige ka. Sabi mo na lang na ako ang nagbigay sa'yo kapag maamoy niya yung bunganga mo. Oh, preskong prutas kayo dyan. Preskong prutas. Bili na kayo. Ate, ano po yung tawag sa bilog na kulay dalanda na yun? Yun ba? Ang tawag dyan, pongkan. Gusto mo ba? Pwede po ba, ate? Hindi po ba magagalit si tatay kapag kumain ako niyan? Bakit naman magagalit kung wala naman siya rito? Aba, Ate Chodes kang kiningin na ka? Huwag tayo dyan bumili. Presko raw yung prutas niya, nangingitim na nga yung iba. Halika, Meme, ibibili na lang kita sa iba, okay? O ano? Bibili ba kayo? O haharangan niyo yung paninda ko? Kuya Paul, kawawa naman po si Manang eh. Sa kanya na lang tayo bumili. Mabuti pa ang bata. Oh, heto ineng. Yan ang bagong pitas naming prutas. Paano naging prutas ang lato? Prutas to sa ilalim ng dagat. Kainin mo ng presko. Oh, kung gusto mo, pwede mo ring isawsaw sa suka. Wow, mukhang masarap po. O bata, gusto mo ba nito? Gusto mo bang dalhan kita nito sa bahay mo? Sabihin mo lang sa akin kung saan ka nakatira. Hindi. Kung gusto mo ng anak, magpadilig ka. Hindi yung guguyohin mo yung pamangking ko para lang mapunta mo sa kanila kahit kailan gusto. Ano bang problema mo sa aking salot ka? Salot? Mas maganda pa nga yung tigyawat ko kaysa sa mukha mo. Halina kayo. Tama na to. Ako na lang magdadala ng mga bagong gamit sa inyo. Ang bad niyo po, Kuya Paul. Tinatanong nga lang ni Manang yung bahay namin eh. Manang, nasa taas po ng bundok yung bahay namin. Nag-iisa lang po kami doon. Kaya madali niyo lang po kami makikita. Salamat po ah.
Salome, halika na. Bakit po ba sinabi kung saan tayo nakatira sa matandang yun? Hindi ba, sinabi ko sa'yong huwag mong sasabihin kung saan ka nakatira? Hindi rin po ba pwede, ate? Palagi na lang po si Kuya Paul yung nakikita ko eh. Hindi ko na kayo bati. Salome! Salome, bumalik ka rito! Paghagalitan ka na naman ni tatay eh. Ay, Salome! Masama to. Habulin natin. Mauna ka na, Puling. Kailangan ko munang sabihan si tatay sa nangyari. Carla, sa ko'y nagpunta ni Salome. Kanino ko pa kayo hinahanap pa? Tay, kanina ka pa po ba dyan? Kanina? Oo, kanina pa ako sigaw ng sigaw sa kakahanap sa inyo. Nasaan yung kapatid mo? Mukhang wala po kayong nakuhang impormasyon tungkol sa aswang na hinahanap natin Oo, kahit anong hanap ko sa aswang na yun, ang galing niya pa rin magtago. Ilang taon nang nabibiktima niya. Ang kwento sa akin ng mga taong sinugod niya ay may hinahanap siya. Ano pong hinahanap? Batang babae, kulot at mahaba ang buhok, berde ang mata. Parang si Salome ang hinahanap niya eh. Alam niyo po ba kung aswang ang humahabol sa kapatid ko? Hindi ko alam. Kasi hindi naman siguro ako magtatagal sa mga bayan-bayan kung alam ko kung anong nilalang to, di ba? Halata nga po eh. Ang init naman ng ulo mo, Tay. Gusto mo ho ba na magkape muna? Huwag mong ibahin ang usapan, Carla. Nasaan ang kapatid mo? Tay, may sasabihin po ako sa inyo. Pero huwag po sana kayong masyadong magalit ha. Ano ba kasi yan? Nasaan ang kapatid mo? Ang totoo ho niyan, nalungkot si Salome. Pagkatapos, anong ginawa mo, Carla? Niyaya ko siyang pumunta sa palengke para mamili. Ang kaso... Ano? Pampihira naman, Carla. Ikaw ang inaasahan kong hahawak ng tamang pag-iisip kasi ikaw ang nakakatanda. Paano mo hinayang mangyari to? At anong nangyari? Huwag mo sabihing naiwan sa palengke si Salome. Saan mo iniwan ang kapatid mo? Anong nangyari sa kanya? Gusto ko lang naman pong maging masaya si Salome. Pero hindi ko po alam na masyado na palang nagdadamdam ang batang yun. Hindi ko na siya napigilan, Tay. Tumakbo siya palayo. Hinahanap siya ni Puling sa ngayon. Alam mo ba kung anong pwede mangyari kay Salome at sa pamilya natin? Mapapahamak tayo sa nangyaring to. Hindi ko nga po alam, Tay. Siyang na taon mong tinago sa akin ang pagkakakilanlan at pinagmulan ni Salome. Lagi na lang yung kaligtasan namin yung ginagawa mong rason. Hindi mo alam ang lahat, Carla. At delikado kapag masyado kang maraming nalalaman. Hayaan mo na lang akong kumarga sa lahat ng problema natin. Pero Tay, para saan pa at naging anak mo ko? Gusto rin kitang tulungan, Tay. Makinig ka mabuti, Carla. Si Salome ay galing sa lahi ng mga aswang na kung tawagin ay katao. Kung mapapansin mo, naaayon sa emosyon niya ang tubig. Kataw? Ngayon ko palang narinig ang klase ng aswang na yan, Tay. Hindi lang sa lupa ang may iba't ibang klase ng aswang. Maging sa dagat ay may naninirahan din. Pero bakit po siya hinahabol ng mga aswang? Babawiin na ba siya ng mga magulang niya sa atin? Hindi ako sigurado kung katao. Pero ang tandaan mo lang, kung pagkukumparahin ng simpleng sirena o ano pang lamang tubig, ang katao ang pinakamalakas sa kanilang lahat. At si Salome, ang prinsesa ng mga katao. Diyos ko, mabuti na lang pala at sa ating manunugis na punta si Salome. Baka kung anong nangyari sa kanya kung sa normal na tao lang. Baka gamitin din siya sa kasamaan kasi malakas siya. Ipangako mo sa akin, Carla. Ipangako mo kahit anong mangyari. Ilalayo mo ang kapatid mo sa lahat ng nilalang na may markang kabibe sa katawan nila. Naintindihan mo ba? Bakit ho, Tay? Bakit niyo po alam na kailangan nating lumayo sa mga nilalang na may marka ng kabibe? Kasi, iisa lang ang tinuturo nito mga pag-atake ng aswang. Ang mga biktima ay may markang kabibe sa kanilang noo at ang pagkamatay nila ay tila nilunod sa tubig. Kung ganun po, tutulong na ako sa paghahanap kay Salome. Malapit sa dagat ang bayan at baka kung ano nang nangyari sa kapatid ko. Carla! Carla! Hindi ko pa rin makita si... Mang Doro? Nakauwi ka na ho pala? Saan mo siya nakita, Pauling? Sa may bandang daungan ng mga bangka sa palengke, Mang Doro?
Dali mo ang armas mo, Carla. Ikaw naman, Pole. Umuwi ka na sa inyo. Kami nang bahala maghanap sa anak ko. Sigurado ho ba kayo? Anong akala mo sa akin? Naging manunugis pa ako kung mismo ang anak ko hindi ko makikita. Umuwi ka na, Poleng. Salamat sa pagtulong mo. Uuwi na nga, naninigaw pa. Halika na, Carla. Baka hindi na natin maabutan ng kapatid mong ingrata. Meme! Salome! Nandito na si ate! Lumabas ka na dyan, Me! Hindi galit si tatay. Tumahimik ka muna, Carla. Para may hindi tama dito. Unti-unting umaatras ang tubig dagat. Parang naghahanda para sa isang tsunami. Hindi ito normal na pag-atras ng tubig. May tao sa dagat, tay. Huwag mong sabihin nakuha na nila si Salome. Hindi pwede to. Hinugot ni tatay ang kanyang itak. Mariin niya itong itinutok sa nilalang na nakalitaw lang ang ulo sa gitna ng tubig. Pero laking gulat ko nang tumayo ito at lumantad sa akin ang buong ulo nitong may koronang palikpik mula sa isang tenga paikot sa kabila. Pati mula sa balikat nito hanggang sa siko ay meron ding palikpik. Ang balat nito ay maitim, katulad ng kulay ng mata nito. Wala itong kaliskis, ngunit may buntot. At ang kamay at paa nito ay sinlapad ng abanikong pamaypay. Tay, yan na po ba yung aswang na sinasabi niyo? Parang ang dulas nilang kalabanin. Malahito yung balat niya. Ay, nakakatakot po. Hindi ang kataw. Ang tawag sa klase ng aswang na yan ay kamantaga. Pinalaki at pinalakas na bersyon ng Shokoy. Kaya huwag ka mapapanatag kahit isa lang yan. Pero parang may kinakapaho siya, tay. Dahil yan ang kainahan ng kamantaga. Ang kanilang malabong paningin. E di sugurin na ho natin. Baka maunahan pa tayo kay Salome. Mag-ingat ka, malakas ang pandaman nila. Kaya ko ho, tay. Si Salome ba yung nasa likod niya? Huwag kang tatapak sa tubig, Carla! Pero tay, si Salome! Hoy, aswang! Ibalik mo ang anak ko! Ako ang kalabanin mo! Napaatras kami ni tatay nang biglang may malakas na alon ang humampas sa dalampasigan hanggang sa paghupa nito ay nakita namin ang dahan-dahang paglubog ng aswang sa tubig. Hindi nag-alinlangan si tatay na languyin ang pagitan nila ng kamantaga. At ako naman ay umakyat sa matarik at mataas na bangin para makatalon at makasisid. Nang pagbagsak ko sa tubig ay kinampay ko ang aking mga kamay at hindi kalaunan ay nakita ko ang kamantaga na hawak si Salome na sa tingin ko'y nasaan yung kataw nito. Agad kong hinawakan ang kapatid ko. Pero parang ito ang naging malaking pagkakamali ko dahil nahampas ako ng aswang gamit ang mahaba nitong buntot na parang ahas. Tumalsik ako palayo. Pero bago pa ako mawalan ng malay, ay sinigurado ko munang hawak ko si Salome at malapit na sa amin si tatay. Gumising ka! Carla! Sige, anak! Kaya mo yan! Bumalik ka kay tatay! Tay! Si Salome! Nakuha po si Salome! Nasa na po siya, tay! Kumalma ka muna, Carla. Huminga ka muna ng malalim. Pero tay, si Salome, kailangan natin siyang iligtas. Tay, anong nangyari sa braso niyo? Ate, sorry po. Kasalanan ko po. Wala to. Kaya mo na bang tumayo, Carla? Umuwi na tayo bago pa tayo balikan ng kamantaga na yun. Kaya ko na po, tay.
Pero yung sugat niyo po. Sinabi ng ayos na nga ako. Dali mo yung kapatid mo. Nanggigigil ako sa nangyari ngayon. Salome, halika na. Mamaya na lang tayo mag-usap ha. Mainit lang ang ulo ni tatay kasi hindi niya nahuli ang aswang. Ate, nakita ko po yung aswang. Babalikan niya po ba ako? Natatakot po kasi ako eh. Huwag kang matakot. Nandito naman kami ni tatay. Carla, dali mo yung kapatid mo dito. Tay, anong gagawin niyo sa asin? Sobra naman yata yan, tay. Hindi kakayanin ni Salome yan. Huwag mong pakialaman kung paano ako magpalaki, Carla. Hindi mo ba maintindihan ang ginawa ngayon ng kapatid mo? Salome, pumasok ka ditong bata ka, bilis. Tay, patawad po. Nagkamali po ako, Tay. Patawarin niyo po ako. Ayokong marinig yung paghingi mo ng paumanhin, ha? Ano magagawa niyong patawad mo kung tapos naman na ang lahat? Hindi mo ba alam kung ilang taon ako naghirap na protektahan ka para hindi ka makuha ng mga aswang? Pero ikaw pa mismo ang magbibigay sa sarili mo. Lumod ka dyan sa may asin. Tay, ako na lang ho ang luluhod. Ilang oras niyo po ba akong gustong paluhurin, tay? 2? 4? Kaya ko ho, tay. Ako na lang ho ang parusahan niyo. Tumigil ka, Carla. Kaya namimihasa yung kapatid mo dahil dyan sa pananakit putas mo sa kanya. Ano? Hindi ka pa luluhod, Salome? Kailangan pa ba kitang hatakin dito? Tay, wag po. Luluhod na po ako. Luluhod na po ako, Tay. Lumuhod ka dyan hanggat hindi ko sinasabi na tumayo ka. Lumuhod ka hanggang sa may pasok mo dyan sa kukote mo kung gaano tayo nanenelikado ngayon. Tay, ako na lang ho. Hahatian ko na lang si Salome. Ipasok nyo to sa kukote yung dalawa. Muntik ka na mamatay kanina, Carla. Dahil sa katigasan ng ulo niyang kapatid mo. Muntik ka na makuha ng kamantaga, Salome. At imbis na mahuli ko ng aswang na nanggugulo sa lugar natin, pinakawalan ko pa para maligtas ko kayong dalawa sa pagkakalunod. Pasensya na ho, tay. Kasalanan ko ho ang lahat ng to. Kasalanan ko po. Sinayang nyo yung 9 na taong pag-iingat kong itago ang pagkakakilanlan mo, Salome. Ngayong kilala ka na nila at alam na nila kung saan ka nakatira. Paniguradong babalikan nila tayo. Naiintindihan mo na ba ngayon kung saan nang gagaling ang galit ko? Ha? Naiintindihan mo ba? Sagot! Opo, Tay. Patawad po. Sinayang nyo yung pagkakataon na makapagiganti! Gusto ko lang naman pong makilala ang ibang tao, Tay. Gusto ko lang naman maglibot kasama si ate. Shh! Naiintindihan ni ate. Huwag ka nang umiyak, Meme. Nandito lang si ate, ha? Ang dami ko nga pong tanong eh. Pero iimbis na sagutin ako ni tatay, napaparusahan pa ako. Kung masasagot ka lang ni ate, Meme. Kung pwede lang. Kaso, mas mabuti nang wala kang alam. Para sa ikabubuti mo rin yun. Salome? Salome? Ano nangyayari sa'yo? Meme! Tay! Tay! Nawala ng malay si Salome! Tay! Tay, tulong! Tignan mo na maigi, Carla. Nag-iinarte lang yan. Salome! Meme, gumising ka! Huwag mong pinag-aalala si ate! Tay, may pantal-pantal sa tuhod si Salome. Tingnan niyo! Tay, ano nangyayari kay Salome? Totoo? Baka mamaya nag-iinarte lang kayo para hindi kayo makaload sa asin. Huwag niyo akong pinagluloko mga bata kayo. Patawarin mo ko, Tay. Pero kung tatayo ka lang dyan at titingnan nag-aagaw buhay ang kapatid ko, ako nang gagawa ng paraan. Agad kong binuhat si Salome at itinakbo palabas ng bahay.
Hindi ko pinansin ang sigaw ni tatay. Mabilis akong nagtungo kina Mang Temo at saktong bumuhos ang malakas na ulan na parang nakikiramay sa sitwasyon naming magkapatid ngayon. Kahit maputik at matarik ang daan pababa ng bundok, ay hindi ko na iniinda ang ilang hiwang natatamo ng paa ko sa bawat natatapakang matutulis na bato. Hanggang sa kinalampag ko ang pinto ng kubo ni Mang Temo. Sino ba yung pokpok na pokpok dyan? Balak mo ba sirain ang pinto ko? Pumasok ka na lang kung di ka makapaghintay ng pagbuksan. Mang Temo, yung kapatid ko po. Pagalingin niyo po yung kapatid ko. Nawalan po siya ng malay. Ano nangyari? Ba't parang may bulutong ang tuhod pababa sa binti niya? Alam niyo naman po ang katauhan ni Salome, di po ba? Pinaluhod lang naman po siya sa asin ni tatay kanina. Ano? Nababaliw na nga siguro yung si Doro. O siya, pumarito kayo. Ilagay mo dito sa papag. May paraan po ba para magpagaling ka ng mga aswang, Mang Temo? Meron, pero hindi ito madalian. Halika, tulungan mo ako. Maganda ka na mainit na tubig sa palanggana at pamunas. Kukunin ko ang mga tirang nakabaong asin sa balat ng kapatid mo. Matapos ko ay punasan mo siya para bumaba ang lagnat niya. Masusunod po, Mang Temo. Mang Temo, heto na po yung mga kailangan nyo. Sige, simulan mo na siyang punasan. Ano bang nangyayari dito kay Toro? Noon, parang naalala ko pa na masyado siyang maigpit sa inyong dalawa ng kapatid mo. Ngayon naman, ay magagawa niyang parusahan ng anak niyang alam niya naman kung anong klaseng nilalang ang bata. Galit na galit po kasi si tatay kanina eh. Nandilim po yung paningin niya. May nangyari po kasi bago noon. Ha? Ano naman nangyari sa inyo? Rinig ko nga rin itong mga nakaraan na may hinahanap nga raw na aswang itong tatay mo. Pero 4 na taon na raw ang nakalipas pero di pa rin niya mahanap. Nahanap niya na po kanina. Ha? Abay, lakasan mo nga yung boses mo. Hindi na ako nagbibinata, mahina na ang pandinig ko. Ang sabi ko ho, nakita na po ni tatay ang aswang na hinahanap niya. E ang kaso po, hindi niya natalo kasi nakatakas. Kilala kayong manunugis ha? Bakit magagawang makatakas ng nag-iisang aswang sa inyo? Iniligtas niya po kami, kaya hindi niya natugis ang aswang. Anong aswang ba to? Kaya ba mainit ang ulo ng tatay mo? Sa pagkakaalam ko ho, ay aswang nakamantaga ang tawag doon. Isang aswang sa dagat. Hindi mo rin naman masisisi ang magulang na nag-aalala para sa kanyang mga anak. Siguro, huhupa din ang init ng ulo ng tatay mo. Kasi kung hindi naman kayo importante sa kanya, hindi niya naman uunahing hiligtas kayong magkapatid, hindi ba? Salamat po, Mang Temo. Pero hindi rin naman maiwasan ng anak na magalit sa magulang eh. Kung hindi ho namin lubos maintindihan ang pinaghuhugutan ng galit ni tatay. Mabuti pa, maglinis ka muna ng katawan mo at magpalit ka na ng damit. Palitan mo rin tong kapatid mo. Pakasipunin pa kayo. May mga ekstrang damit dyan sa mesa. Gaya ng sabi ni Mang Temo, sa bahay niya kami nagpalipas ng gabi. Wala akong tulog buong magdamag kasi kailangan kong linisin ang sugat sa tuhod ni Salome tuwing nangangati ito. Pinapalitan ko rin siya ng bimpo sa noo hanggang sa bumaba ang kanyang lagnat. Hindi ko na namalayan ang pagsikat ng araw nang makatulog ako na nakayuko sa papag na kinahihigaan ng kapatid ko. Salome, patawarin mo si tatay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya ako ginawa yun para disiplinahin ka. Ngayon, naintindihan mo na ba kung bakit ayaw ni tatay na pumunta ka sa palengke? Lalo na sa tabing dagat. Opo, tay. Diyos ko ka, pamangkin. Bakit kasi tumakbo ka na lang agad?
Hindi mo man lang ako kinausap na hindi ka na pala natutuwa sa ginagawa ko. Eh kung hindi ka kasi nagminaldita noon sa palengke, hindi sana maiinis sa'yo yung bata. Hala? May nagsasalitang bangaw sa likod ko? Narinig mo ba yun, Meme? Walang hiya ka talagang bakla ka. Ano ba yan? Ang ingay naman ng mga asong tumatahol. Ay, anong oras na ba? Hoy, ang ganda ko namang asong tatahulan ka. Anong akala mo sasabihin mo? Yummy yarn? Puling? The one and only. Puling, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito kami ngayon? At sino kausap mo? Manang? Hindi lang yun. Charan! Ang iyong papi, daddy, papa pops, si Kadoro. Tay! Anong ginagawa niyo rito? Ano pa? Sinusundo ang mga magaganda kong anak. Hindi ka nagalit, Tay? Hindi ba sabi ko sa inyo na nagpapalipas ng init lang tong si Doro? O paano, Doro? Marami ka ng utang sa akin. Yung panganay mo, ako rin ang nagpagaling, di ba? Naku, Mang Temo bayad na nga po kami kung tutuusin Kasi kung ano-anong parte ng aswang yung hinihingi mo sa amin. Iuwi ko muna mga bata, Mang Temo. Maraming salamat sa pagtulong sa panganay ko. Sasama ako. Ayoko matira dito sa malangsang matanda dito, no? Umuwi ka na muna, Poleng. May pag-uusapan pa kami ng mga anak ko. Walang problema, Daddy. Kapag ikaw nagsabi, shoot agad. Ay! Hoy, ang bunganga mo. Ay naku, ikaw talagang bakla ka. Sino ang matandang babaeng yun, Carla? Si Manang Didet po yan, Tay. Tindera po siya sa palengke. Bumili po kami sa kanya bago mawala si Salome. Paano niya nalaman ang bahay natin? Kasi po, nasabi po ni Salome sa kanya. Ayoko naglalapit si Salome sa babaeng yun. Hindi magandang kutob ko sa kanya. Po? Malulungkot na naman ho si Salome niyan. Hayaan mo na, nandito na tayo. Nakatulog na naman ang kapatid mo. Ilalagay ko lang siya sa salas. Anong nangyari sa bahay natin? Bakit nagkalat yung mga gamit? Nagwala ka ba kagabi, Tay? Hindi, inayos ko nga kagad yung kalat ko pag alis nyo Basa yung sahig, Tay. Hawakan mo si Salome, Carla. Anong gagawin mo, Tay? Anong gagawin mo sa Chris mo? Hindi mo ba napapansin? Basa ang lahat ng nasa paligid natin. Ibig sabihin, kamantaga ang may gawa nito. Letsugas. Hindi ko akalain na mahanap niya agad yung bahay natin. Ano pong pwede kong maitulong sa'yo, Tay? Hawakan mo lang yung kapatid mo. Huwag kayong lalayo hanggat hindi ko sinasabing tumakbo kayo. Huwag kayong aalis sa may pinto. Nasa loob po ba yung aswang? Bakit hawak mo yung Chris mo, Tay? Walang masama sa pagiging handa. Tay, ayos na po ba ang lahat? Kailangan na natin maghanap ng bagong matutuluyan. Hindi na tayo ligtas sa bahay na to. Ate, ano pong nangyari? Ba't ang kalat po sa bahay natin? At bakit dala ni tata yung Chris na itak niya? Wala lang yan, Meme. Pumasok ka na muna sa kwarto, ha? At tutulungan lang ni ate si tatay para maglinis ng bahay, okay? Opo, ate. Hala, si Manang sa palengke, ate. Binisita niya ako. Sinong nasa labas, Carla? Si Manang Didet, Tay. Hindi ko alam na nakasunod po pala siya sa atin. Sinasabi ko na nga ba? Ayoko sa babaeng yan. Pumasok kayo sa loob ni Salome. Pero Tay, si Manang Didet po yung pangalawang kaibigan ko maliban kay Kuya Paul. Pwede naman hong pumunta dito si Kuya. Bakit hindi po pwede si Manang Didet? Huwag ka nang sumagot. Ginagalip mo na naman ako Pumasok ka na sa loob. Halika na, Salome. Huwag ka nang sumagot kay tatay, ha? Baka mapahalo ka na naman Palagi na lang po Ito yung sinasabi ko po, ate. Sobrang dami pong bawal.
Hindi ko na po kayo maintindihan ni tatay. Sawi mo yung kapatid mo, Carla. Lumilihis na yun sa mga turo ko, ha? Hindi mo kailangang magalit sa mga bata, Kadoro. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino bang hindi nakakakilala sa'yo? O siya, hindi na ako magtatagal at mukhang galit ka na naman. Nagdala lang ako ng ipinangako kong prutas sa anak mo. Hindi namin kailangan ng limos. At paano ka nakarating dito? Sinabi ng baklang kaibigan ng panganay mo. Sigurado ka bang sinabi sa'yo ni Puling yung daan, Manang? Parang mga aso't pusa kayo eh. Hindi na importante yon. O siya, aalis na ako. Manang, saglit lang po. Babalik ka pa po ba? Samahan niyo po akong kainin yung bigay niyo. Hindi na. Magkikita pa naman tayo sa susunod. Sa susunod na lang. Salome! Sinabi kong pumasok ka. Ang tigas-tigas na talaga ng ulo mong bata ka. Tay, saan niyo po dadalhin yung bigay ni Manang Didet? Itatapon ko. Baka kung anong meron sa mga pagkain na to. Mag-uusap din tayo mamaya, Salome. Parang hindi mo pa kasi talaga naiintindihan yung sinasabi ko sa'yo eh. Wag po. Wag niyo pong itapon yung bigay sa akin ni Manang Didet. Bakit hindi? Pamamahay ko to. Gagawin ko kung anong gusto ko. At ayoko makapasok tong pagkain bigay ng babaeng yun dito. Pero bakit po pag si Ate Carla, pag po yung dala ni Kuya Paul, ayos lang. Pero pag bigay sa akin, bawal na? Hindi ko na po kayo maintindihan, Tay. Salome, huwag ka nang sumagot. Sumasagot-sagot ka na ha? Tay, bitiwan niyo po si Salome. Tay! Tay, nagtatanong lang naman po ako eh. Hindi na po ako ulit. Tay! Ngayong malaki ka na, kakagatin mo na ang kamay ng taong nagpalamon sa'yo. Tay, parang awa niyo na po. Kagagali lang sa sakit ni Salome. Intindihin na lang ho natin, Tay. Pwe! Ilang beses na ako umiintindi. Ang pakiusap ko lang naman sa iyo ay sundin niyo ako. Sinasabi ko talaga sa iyo, Salome. Pag may hindi tayo inaasang bisita mamayang gabi, hindi na kita ililigtas. Ayos ka lang ba, Meme? Masakit ba yung sinampal sa'yo ni Tatay? Ate, patawad po. Lagi ka na lang pong umiiyak dahil sa akin. Ayaw ata sa akin ni Tatay eh. Kasi hindi niyo ako tunay na kadugo. Hindi naman po tayo magkamukha eh. Tapos, palagi pa po akong pinapagalitan ni Tatay. Sabihin mo lang kay ate pag hindi mo na kaya, ha? Nandito lang si ate, Meme. Nandito lang ako. Hindi ko iniwan si Salome ng araw na yon. Hindi rin umuwi si Tatay na sa tingin ko'y nasa tabing dagat at naghihintay sa muling pag-ahon ng aswang. Bilang panganay, hindi ko maiwasang mapagod, lalo na sa mga nangyayari sa pamilya ko. Kailangan kong ibalanse ang lahat. Kailangan kong intindihin si Tatay. Pero kailangan ko ring intindihin ang kapatid ko. Sa sobrang pag-iintindi sa ibang tao, hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Wala akong mapagsabihan sa lahat ng hinaing ko. Lagi na lang paglunok at pagpahid ng luha ang nagagawa ko. Katulad ng mga nakaraang araw, nakaupo ako sa bangin, kaharap ang papalubog na araw nang may tumabi sa akin. Narinig ko kay Mang Temo na sinasaktan daw ng tatay mo ang kapatid mo. Hindi naman ho yun ginusto ni Tatay. Masaya naman ho kami noon. Siguro marami din pong iniisip si Tatay.
Hindi ko sinasadyang malaman ang sikreto ng pamilya mo. Pero nabanggit ni Mang Temo na hindi mo raw totoong kapatid si Salome. Ano po? Talaga po bang sinabi yun ni Mang Temo sa'yo? Matagal na ho ba kayong magkakilala? Hindi naman gaano. Pero alam mo na, nag-aalala lang siguro sa inyo ang matanda. Pero alam mo ba, may alam akong ganyang sitwasyon. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Manang Didet? Sa totoo lang, may kapatid akong nag-ampon ng bata. At hindi namin alam na aswang siya. Palagi rin siyang sinasaktan ng tatay niya. Kaya mas pinili naming itakas yung pamangkin ko at ibalik sa pinanggalingan niya. Alam mo naman, hindi namin makakayang ibigay ang mga pangangailangan niya. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi mo, Manang. At ang mas nakakatawa pa, nawalan ako ng anak. 9 na taon na ang nakakalipas. Kaya magaan ang loob ko kay Salome. Manang, hindi po kayang tanggapin ng utak ko yung mga sinasabi niyo eh. Alam kong kaya mong magdesisyon ng tama, Carla. At kapag nakapag-isip-isip ka na ng maayos, alam mo kung saan mo ko hahanapin. Anong ginagawa mo dito mag-isa, Carla? Sinong kasama ng kapatid mo sa bahay? Tay, ikaw po pala yan. Nagpahangin lang po ako dito, Tay. Bumalik na agad tayo. Hindi pwedeng iwan mag-isa si Salome. Lalo na ngayong alam na ng mga kamantaga kung nasa ng bahay natin. Bakit po tayo hinahabol ng aswang na yun, Tay? Hindi ba dapat kung may aswang man na gustong bawiin si Salome, mga kataw yun? Hindi. Malakas ang mga kataw. Nakalimutan mo na ba ang sinabi kong prinsesa siya? Malaki ang magiging papel ni Salome pag napunta siya sa mga masasama. Tubig. Tay, may tubig sa sahig natin. Salome! Salome, anak! Nasa loob ka ba? Hampasin mo ng Chris mo ang pinto, Tay. Mag-aabang ako sa likod kung sakaling doon tumakas ang aswang. Mag-ingat ka, Carla! Hinugot ko ang kampilan na nakatago sa ilalim ng bahay. Agad ko itong iwinasiwas at dahan-dahan akong naglakad papunta sa likod. Laking gulat ko nang magtama ang paningin namin ng kamantaga habang buhat si Salome na nasaan yung aswang niya. Hindi na ako nagdalawang isip at agad kong sinugod ang kamantaga ng sunod-sunod na saksak, pero ang balat nito ay sindulas ng isda na hito, kaya hindi bumabaon ang dulo ng kampilan ko. Kahit anong gawin mo, walang kwenta pa rin kayo mga manunugis. Yun ang alam mo! Saan ka dadalhin ang tapang mo kung dalawa kaming aatake sa'yo? Carla, ang binte, mag-ingat ka sa buntot niya! Tay, sa ibabaw mo! Lintek, nakakatalon pala siya ng mataas. Bitawan mo ang kapatid ko! Napuruhan ako sa paa. Hanggang dyan lang ba ang lakas ng mga manunugis? Ilang taon na ang lumipas, pero hindi niyo pa rin ako magawang hulihin. Ang sarap magmura. Salome, nandito na maganda mong tiyahin. Puling? Puling! Tumakbo ka! Umalis ka na dito! Huwag kang dumiretso dito, Puling! Poleng! Poleng, tumakbo ka na palis. Huwag ka nang dumiretso dito. Ang damot mo naman. Malayo pa ako sa bahay niyo pero pinapaalis niyo na agad ako. Huwag ka lang lumapit pa, Puling! Ay, tingnan mo nga naman.
Pagkain pang lumalapit sa akin. Hindi! Kahit nananakit ang paa ko, ay agad kong hinabol ang kamantaga na papunta sa kaibigan ko. Narinig ko na lang ang malakas na paghiyaw ni Puleng. Nang maabutan ko ito, nakadaga na ito kay Puleng. Dinidilaan niya ang pisngi ni Puleng. Bilang panangga ay itinaas ng kaibigan ko ang kamay niyang may hawak na pamaypay at pinaypayan niya ang aswang bilang pagpapaalis dito. Saka ko napansin na ang dating basa at madulas na katawan ng kamantaga ay naging tuyot. Kaya tumakbo ako at tumalon sa likod ng aswang. Saka ko itinarak ang aking kampilan na bumaon sa kanya ng mga oras na yon. Agad itong lumayo at nabitawan ang kaibigan ko. Aalis ako. Pero sana magustuhan niyo ang regalo na iiwan ko. Hindi ako natutuwa. Sino matutuwa kung dilaan ka? Ang sakit! Ang sakit ng paa ko! Bruha ka? Hindi mo man lang sinabi sa akin may kakaiba pala kayong bisita. Magiging pulutan pa ako. Nasaan na ang aswang, Carla? Nasaksak ko, tay. Pero nakatakas siya. Halika, pumasok muna tayo. Ay! Ba't may taing dito? Tay, si Salome! Ako nang bahala. Sumama ka rin papasok sa bahay, Poleng. Ang dami kong tanong tungkol kanina. Lalo na't amoy ko yung lansa ng laway ng aswang. Pero anong nangyari sa pinto nyo? Ba't wala na kayong pinto? Hayop ka talaga, Puleng. Mas importante pa pala sa'yo yung pinto kaysa sa katotohanang may dumila sa yung aswang. Ano ba kasi yon? Sa kabat ba ako nadadamay dito? Gusto ko lang naman bigyan si Salome ng paborito niyang pongkan. Kasi kung tumakbo ka na lang agad, nung sinabi kong tumakbo ka, hindi ka na sana madadamay. Clown ka kasi, ingratang to. Kung hindi dahil sa mahiwagang paypay ko, hindi mo masasaksak yung dugong na yon. Oh no, my beautiful Pez. Alam ko nakita mo may buntot si Salome, Poleng. Pero makikiusap sana kaming huwag mong ipagsabi kahit kanino ang sekretong ito ng pamilya namin. Kadoro, manunugis ka po. At kung ano mang nilalang ang nasa pangangalaga mo, magiging kampante ang sino man. Saka ang ganda ni Salome. Sino matatakot sa kanya? Mas nakakatakot pa yung bastos na aswang na sinlansa ni Manang Didet. Ang baho! Grabe talaga yung inis mo kay Manang Didet, no? Oh, bumalik na yung paa ni Salome. Pero, ba't hindi pa rin bumabalik yung palikpik niya sa mga bandang tenga? Tubig. Nauuhaw ka ba? Oh, heto, Meme. Uminom ka muna ng tubig. Dahan-dahan lang, ha? Hindi. Tubig. Paa. Huwag mong susubukan, Carla. Pero tay, ilang beses naman na siyang nagpalit anyo kapag nababasa siya. Hindi normal na tubig ang makakapagpabago sa kanya. Tubig dagat. Tubig dagat, Carla. Bakit hindi na lang natin siya ibalik sa mga katao, tay? Doon, mapoprotektahan siya na mas maigi kaysa sa ating mga tao lang. At saan mo naman nakuha ang ideya na ibalik yung kapatid mo sa tubig dagat? Naisip ko lang, tay, na mainam na solusyon yun. Wala ka nang poproblemahin kamantaga. Magiging ligtas at buhay naman si Salome. Tigilan mo ako, Carla. Walang aalis sa pamilyang to. Carla, Kadoro, baka gusto niyong tignan kung nasa na nakatapat yung bibig ng bunso niyo. Salome, wag! Balikat ko! Ate, hindi ko sinasadya. Nasaktan ko si tatay.
Halimaw ako, ate. Halimaw ako. Salome, kumalma ka lang ha. Walang gusto sa nangyari. Diyos ko! Ito na yata yung sinasabi ng pangit na aswang na regalo. Akala ko yung pagdila niya sa akin yung tinutukoy niya. Hindi ako bagay dito, ate. Kailangan kong lumayo bago pa ako may masaktang iba. Salome! Saan ka pupunta? Salome! Please lang, habulan na naman ba ulit to? Hindi, Puling. Samahan mo muna si tatay. Linisin mo muna ang mga sugat niya. Ako ang hahabol sa kapatid ko. Salome! Salome! Huwag ka na lumayo, Meme! Salome! Carla, nandito si Salome. Halika. Manang Didet? Anong ginagawa niyo rito? Akala ko po ba umuwi ka na kanina pa? Nasa daan pa lang ako pa uwi nang makita kong tumatakbo si Salome. Kaya sinundan ko siya kasi umiiyak. Ay, Diyos ko, paggabi pa naman. Salome, nandito na si ate. Alam kong ayaw mo sa dilim, di ba, Meme? May dala akong flashlight. Umuwi na tayo kay tatay. Meme! Ano ba kasing nangyari, Carla? Nakagat niya ho kasi si tatay. Kaya tumakbo siya palayo. Natatakot po siya na baka may masaktan pa siyang iba. Ano? May nakagat siya? Hindi mo pa rin ba ibabalik kung saan ang galing si Salome? Alam niyo naman na hindi niyo siya kauri. Ibalik niyo na siya sa pamilya niya, Carla. Hindi ko na alam, Manang Didet. Hindi ko lang desisyon ang lahat ng to. Nirerespeto ko si tatay, lalong-lalo na ang kapatid ko. Huwag na kayong magtalo. Sundan na lang natin ang kapatid mo. Saka mo tanungin kung ano ba talaga ang gusto niya. Salome! Ay, Diyos ko. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo eh. Ate, natatakot po ako eh. Pero ayokong pati ikaw, masaktan ko. Hindi mangyayari yun. Nakita mo naman kung paano makipaglaban si ate, di ba? Malakas si ate, kaya hindi mo ako masasaktan. Pwede ba muna kayong sumama sa akin? Ha? Saan po, Manang? Sa may bangin lang. Para maliwanagan tayo ng buwan at mahanginan kayo pareho. Alam kong lumaki kayong walang ina, kaya naman handa akong gabayan kayo bilang nakakatandang babae. Hindi naman ho nagkulang sa pagpapalaki sa amin si tatay eh. Kaya kahit wala kaming ina, pinaramdam sa amin ni tatay na mahal niya kami. Alam ko naman na ganyan magmahal si Doro. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Manang? Hindi ko maiwasang magalit kay Doroteo. Umaakto siyang parang hindi niya ako kilala at sinubukan niyang itago sa akin ang anak ko. Nagkakamali ka lang siguro, Manang. Naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo na nawawala ang anak ko? 9 na taon na siyang nawalay sa akin. Ipagkakait mo pa ba to sa akin, Carla? Maawa ka sa aming dalawa. Alam mo ang pakiramdam na lumaking walang ina. Si tatay ho ang dapat yung kausapin dyan, Manang Didet. Hindi ko naman basta na lang isusuko si Salome sa kung sino lang. Ano nangyayari, ate? Bakit may isusuko po? Akala ko ba hindi mo ako iiwan? Sinabi mo sa akin yun, ate. May tiwala po ako sa'yo. Makinig ka sa akin, Salome. Susuwayin ko ang isang bili ni tatay para sa'yo. Hindi. Kasi hindi kita tunay na kapatid. Pero mahal na mahal kita kasi naging parte ka na ng buhay ko. Naiintindihan mo ba? Ate,
ate pa rin naman po kita, di ba? Oo naman. Magtatampo ako kapag may iba kang ate. Sige ka. Gusto mo ba yun? Ngayon, alam mo naman na siguro kung ano ka, di ba? Pero hindi ka iba kay ate. Tanggap na tanggap kita. Kasi mahal na mahal ko ang bunso namin. Ate, ipapamigay mo na ba ako? Hindi. Hindi ko magagawa yun. Oo, naisip ko yun noon. Pero hindi ko kayang mabuhay na wala ka sa tabi ko. Ngayon, makinig kang mabuti, Salome. Si Manang Dedet, sinasabi niyang nanay mo siya at kaya kanyang dalhin sa tunay niyong mundo. Ang tanong ko, gusto mo bang sumama, Meme? Ayoko po. Sa inyo lang po ako ni tatay. Di ba, sabi mo naman kanina, ate, malakas ka, kaya hindi kita masasaktan. Anak ko, hindi mo ba namimiss si Mama? Hindi naman po kita nakasama eh. Saka, bigla ka na lang po nagpakilalang nanay ko. Nanay mo daw siya, Meme. Mukhang minahal nga kayo ni Doro kahit nambubugbog siya. Payakap na lang si nanay bago ako umalis. Pwede ba? Sige po. Saglit lang po ha. Kasi si ate lang po ang pwedeng yumakap sa akin ng matagal. Umatras ako para mayakap ni Manang Didet ang kapatid ko. Pero hindi ko sinasadyang maitapat ang hawak kong flashlight kay Manang Didet at saktong umihip ang malakas na hangin. Tumama ang ilaw sa kanya at maya-maya lang umalsa ang kanyang buhok. Kaya naman laking gulat ko nang makita ko ang kulay pulang marka na hugis kabibe sa kanyang batok. Agad kong niyakap si Salome at itinago sa likod ko. At itinutok ko sa matanda ang patalim kong laging nakasuksok sa hita ko. Kita ko ang gulat sa mukha ng matanda. Pero ngumisi ito at biglang lumawak ang bibig nito kasabay ng pagtulo ng kanyang malalagkit at kulay itim na laway. Magaling! 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 Pinalaki ka talagang maayos ni Doro. Muntik na kitang malinlang, pero nalaman mo pa rin ang totoo sa ilang segundo lang ng paglayo mo. Huling halakhak mo na yan, Kamantaga. Dahil hindi ako papayag na makuha mo sa akin ang kapatid ko. At anong magagawa ng maliit na patalim na yan? Nagpapatawa ka ba? Para mo na lang rin akong kinikilitin yan. Salome, pagbilang ko ng 3, tumakbo ka. Bumalik ka kay tatay at sabihin mo lahat ng nangyayari. Pipigilan kong habulin ka ng aswang. Pero ayoko pong iwan ka, ate. Kailangan, Meme. Sigurado ka po ba, ate? Bakit naman hindi? Hindi ba malakas si ate? Sige po, ate. Mag-iingat ka po. Tapos na ba kayo magpaalam sa isa't isa? Kasi hindi na kayo makakapagpaalam pa sa iba niyo pang kapamilya. Ikaw ang magpapaalam sa mundong ibabaw, Didet. Kahit pagbaon sa lupa ay hindi bagay sa'yo. Sinong aswang sa tubig ang papayag na mailibing kasama niyo mga hampas lupa? Takbo! Bilis, Salome! Nang tumalikod ang aswang at akmang hahabulin nito ang kapatid ko, ay agad ko siyang hinarang. Hinawakan ko ang kanyang palikpik sa likod at agad ko siyang hinatak pabalik. At hindi pa ako nakontento. Sinugatan ko ang palikpik nito para hindi na ito makabalik sa dagat na nasa babala ng pwesto namin. Pero hindi ko namalayan ang buntot nito at sa isang hampas lang, tumama ako sa isang matulis na bato.
Anong ginawa mo sa ate ko? Tumakbo ka na, Meme. Takbo na. At anong gagawin mo sa akin? Gagantihan mo ko? Hindi mo nga magawang iligtas ang sarili mo. Ang kapatid mo pa kaya? Alam niyo po ba kung ano yung isang kakayahang nadiskubre ko habang nakakulong ako sa bahay? Kaya ko pong tumawag ng tulong kahit nasa malayo si tatay. Visit! Visit talaga kayo! Mga walang kwenta! Salome! Carla! Sinasabi ko na nga bang walang magandang dulot ang paglapit mo sa mga anak ko, Didet? Alam ko, una pa lang may masama ka ng intensyon. Kaya pala parehas kayo ng amoy ng matandang yon, ang lansa. Oh, ang tataas naman ng presyon ng mga dugo nyo. Hintayin nyo muna akong magsalita. May hindi sinasabi sa inyo yung magaling nyong ama. Tumigil ka, Didet! Akala nyo ba, isa lang ang ampon sa inyo? Bakit wala kayong nanay? Mga utu-utu kayo! Hindi kayo magkakadugo! Sinungaling! Sinong maniniwala sa kagaya mo? Wala kang alam. Hangal ka. Alam na alam ko ang lahat. Kasi nandun ako nang mamatay ang ama mo, Carla. Tinulak siya ni Doro para maging bitag sa pagpatay niya sa hari ng mga kamantaga. Itiko mo yung bibig mong walang lumalabas sa tama, Didet. Alam mong totoo, hindi ko tinulak si Rene para maging makasarili. Hindi nyo lang matanggap na wala ng hari nyo. Naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Pero inuna ko pa rin ang aking pagiging rasyonal. At kahit nahihirapan, ay agad akong tumayo at hinawakan ang kapatid kong nakalabas na ang maliliit at matatalas na ngipin. Si tatay naman, gamit ang kanyang kris, ay paulit-ulit niyang sinaksak ang aswang. Pero gaya ng naunang nangyari, hindi pa rin tinatablan ang madulas nitong balat. Napasigaw na lang ako at gumapang papunta sa tatay kong tumilapon dahil tinamaan din ng buntot ng aswang. Sinubukan ni Puling na pigilan ang babae, pero gaya namin ay tumilapon lang ang kaibigan ko. Pinagkakalmot naman ni Salome si Manang Didet, pero ang matanda ay nakangisi lang sa amin at nakaamba ang dulo ng buntot nito sa amin ni tatay. Anong klaseng aswang ang hindi tinatablan ng asin? Galing sila sa dagat, Paul. Saan ba nagmumula ang asin? Nagagawa niyo pa rin mag-usap kahit nasa bingit na kayo ng kamatayan. Ito ang nababagay sa inyo. Ate Carla! Carla, si Kadoro, sinalon niya yung atake na para sa'yo. Tay, lumaban ka. Anong ginawa mo sa tatay ko? Magbabayad ka. Magbabayad ang lahat ng kamantaga. Nagdilim ang paningin ko dahil nakita kong nabutas ang tagiliran ni tatay at banayad ang pagdurugo nito. Agad naman itong diniina ni Puling at Salome. Hawak ang punyal, sinugod ko ang kamantaga. Mabibigat ang bawat pagwasiwas ko dahil sa galit at kita kong napapaatras ito sa puwersa ko. Tinuloy-tuloy ko lang ang pag-atake pero hindi ko nakitang malapit na kami sa bangin. Hindi ko na nabalanse ang sarili ko nang hawakan ng kamantaga ang kamay ko habang pareho kaming nakabitin sa taas ng matarik na bangin at mga matutulis na bato
at marahas na alon ang naghihintay sa amin sa ilalim. Handa ko na sanang ibuwis ang buhay ko at bumitaw sa batong hinahawakan ko. Pero isang kamay ang biglang humawak sa akin at hinila ako pataas. Ang kamay ko. Walang hiya kayo mga katao! Hindi palalagpasin ng mga kamantagang ginawa niyo sa akin! Magbabayad kayo! Lintik talaga ng mga kamantaga. Etong sa'yo, Didet. Hindi ko nahayaang makaahon pa kayo kahit kailan. Sino ka? Anong ginawa mo sa aswang? Pasensya ka na binibini kung nahuli ang pagdating ko. Ako nga pala si Isaac, ang nakakatandang kapatid ni Salome. Maging panatag ka at hindi na makakapanggulo pa ang mga kamantaga. Pinatakan ko na siya ng dugo naming mga kataw para malason siya at hindi na muling mabuhay. Si tatay! Tatay! Tay! Tay, ayos lang po ba kayo? Mang Temo, mabuti naman at nandito po kayo. Nasa ligtas na kalagayan ang tatay mo. Halika, gagamutin ko rin ang tama mo sa likod at sa kamay. Tay, hindi ka pa pwedeng mamatay. May mga kailangan ka pang ipaliwanag sa akin, Tay. Lukarit ka, baka matakot na talaga si Kadoro sa banta mo at hindi na dumilat ang tuluyan yan. Tumahimik ka na lang muna, Kuya Paul. Nasan kamantaga? Tay, ayos na ang lahat. Dumating ang tulong. Wala na si Manang Didet. Patawarin niyo ako, Carla. Totoo ang sinasabi kanina ni Didet. Hindi ko kayo mga tunay na anak. Magpahinga ka na lang dyan, Doro. Ako na magpapaliwanag. Carla, Salome, hindi kayo tunay na magkapatid. At di isa sa inyo ay hindi totoong anak ni Doro. Ikaw, Carla, ang ama mo at si Doro ay magkaibigan at kapwa manunugis. Kinalaman nila ang hari ng mga kamantaga. Para mapatay nila ito, isa sa kanila ang kailangan magsakripisyo. Manunugis din pala si Papa? Oo, dahil alam ni Rene na mas malakas si Doro kesa sa kanya. Siya ang nagboluntaryong magpainom sa hari ng mga kamantaga ng dugo ng hari ng mga kataw. Pero laking pagkakamali nila nang makawala sa pagkakahawak ni Doro ang kamantaga. Susugod na ulit sana ito pero niyakap ito ng iyong ama at nagpahulog sa kaparehong bangin na kinatatayuan natin. Kung alam ko lang, hindi dapat dito namatay si Manang Didet. Wala siyang kwenta. Wala siyang karapatang mamatay sa lugar kung saan namatay ang tatay ko. Isipin mo na lang, Carla, na mapapanatag ang tatay mo kayong alam niya na wala nang aswang na hahabol sa'yo. Pero bakit kinupkup at pinalaki ni Tay Doro si Salome kung may nakakatandang kapatid naman siya? 15 taon nang lumipas, naging mahina ang aming amang hari dahil sa labanan namin ng mga kamantaga sa ilalim ng dagat. Labis na dugo ang nakuha sa kanya dahil yun lamang ang armas namin laban sa mga tusong kamantaga. Kaya niyo ba binigay si Salome kay tatay? Kasi hindi niyo siya kayang alagaan? Tama ka, nilayo namin si Salome sa tubig dagat kasi ang kapatid ko ang susi sa muling pagkabuhay ng hari ng mga kamantaga. Dahil sa sumpa sa kanila, hindi na sila makakatapak sa lupa kahit kailan. Kaya nagdesisyon kaming ipakupkup kay Kadoro ang kapatid ko. Pero bakit nagawang maghasik ng lagim ni Didet dito kung hindi sila makakaahon kahit kailan? Aaminin kong may pagkakamali kami. Hindi namin akalain na makakagawa ng paraan ng mga kamantaga para makaahon. Inipon nilang natitira nilang kapangyarihan at nilipat ang lahat sa pinakamalakas ng sundalo, si Didet.
Grabe, hindi ko na magets yung mga sinasabi nyo. Feeling ko tuloy si Little Mermaid na ako. Mabuti pa at umuwi na muna tayong lahat. Kailangan din magpahinga ni Doro at kailangan ng lahat sa atin ang oras na iproseso ang lahat ng impormasyong ito. Lalo ka na Carla at pati na ikaw, Salome. Nakaakay sa aming dalawa ni Salome si Isaac. Si tatay naman ay karga ni Puleng. Lumipas sa mga araw at lumakas na si tatay at napag-usapan namin ang lahat. Wala akong makapanggalit sa tumayong magulang ko. Kaya naman, isa na lang ang pinoproblema naming lahat. Salome, naiintindihan mo naman lahat ng pinag-usapan, hindi ba? Nak, mapapatawad mo ba si tatay? Opo, naiintindihan ko po, Tay. Kaya po pala pinagbabawalan niyo akong lumabas at lumapit sa dagat. Patawad po, Tay. Naging matigas po ang ulo ko. Hayaan mo na yun, Meme. Uuwi ka na ngayon. Huwag mo kaming kakalimutan, ha? Ate naman parang habang buhay akong mawawala. Babalik naman po ako Bibisita lang ako sa mama at papa ko. At saka, ate, nagtatanong po si Kuya Isaac kung gusto mo daw po ng mga kakaibang kabibi at perlas. Magdadala daw siya ng marami para sa'yo sa susunod. Salome, ikaw talaga. Nilalaglag mo na agad ako. Ilang araw pa nga lang tayo magkasama O siya, pumaro na kayo isa at maghahapon na. Huwag mong kalimutang ako dapat ang sinusuyo mo bago ang anak ko. Tay naman Naging maayos ang usapan ng magkabilang panig tungkol sa pag-aalaga kay Salome. Hindi nila ito pagbabawalan pag gusto ng kapatid kong bumisita sa amin ng ilang araw at hindi rin namin siya pagbabawalang lumangoy sa dagat. Naging mabigat man sa akin ang ilang taong pagtatago ng sikreto. Naging mas mabigat naman ito sa kinilala kong ama. Hindi lang pala isa ang kanyang kinupkop at pinalaki, kundi dalawa. Hindi talaga mababayaran ng kung ano ang bawat pamilya, magkaduguman o hindi. Normal lang ang pagsasakripisyo ng bawat isa dahil ngayon, mga kayanggaw, napatunayan kong may mararating naman ang pagsasakripisyo at pag-unawa ko sa aking pamilya. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig hanggang dulo. Muli, ako po si Carla at ito ang kwento ng aking pamilya. Diyos magbalos sa inyuhang tanan.